Ay, makakauwi na nga. Inaantok na ako. Mabuti na lang kumain ako ng tinapay at instant noodles kanina. Ay, hindi na ako maghahapunan. Oh, ano yun? Anong klaseng ingay yun? Teka, ano yun? Ano yung tumakbo na yun? Hindi yung tao ah. Aswang yun. Hindi ako maaaring magkamali. Aswang ka talaga yun. Ano yun? Pumasok siya sa loob. Ano gagawin niya ron? Walaan. Hello, Maran Beshi. Oh, bakit ka napatawag? Hello, Alma. Besh, pwede ba tayong magkita? Oo naman, Beshi. Kailan at saan? Bakit mo gusto makipagkita? Basta, kailangan ko lang na makakausap. Punta ka dito sa bahay anytime. Oh, sige, Besh. Pupunta na ako riyan. Hintayin mo ako, ha? Salamat, Beshi. Hihintayin kita. Agad siyang sumagot sa tawag ko at dali-dali rin akong pinuntahan. Sa isang tawag ko lang palagi siyang nariyan. Alam kong handa siyang makinig sa lahat ng problema ko. Kaya inabangan ko siya sa labas ng bahay. Nang magkita kami ni Alma, agad niya napansin ang lungkot sa aking mga mata. Alam niyang kahit hindi ko sabihin, meron akong mabigat na dinadala. Oh, Beshi. Anong problema? Sa unang tingin ko pa lang sa'yo, halata nang may pinagdadaanan ka eh. Sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyari? Alma. Alma. Sabi na eh, may problema ka eh. Hindi ka iiyak ng ganyan kung wala. Ay, sige lang. Magsabi ka lang at makikinig ako. Naiinis kasi ako eh. Alam mo, parang kahit anong gawin kong pagtatrabaho, kulang na kulang pa rin. Napapaisip na nga ako kung sapat pa bang ginagawa ko para sa mga anak ko eh. Alam mo, kahit anong gawin kong kayod, wala eh. Hindi pa rin sapat at ako lang mag-isa ang lumalaban. Beshi, alam kong malakas ka at kakayanin mo yan. Naiintindihan ko rin kung bakit pakiramdam mo natatabunan ka ng bigat ngayon. Dahil alam kong napapagod ka rin. Kasalanan din naman talaga ni Julius eh. Kung pinanagutan ka sana niya noon,
Hindi mo mararanasan lahat ng to ng mag-isa. Pero tandaan mo, Beshi, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Nandito ako para sa'yo. At pwede mo akong lapitan anumang oras. Sulitin natin yung panahon habang nakalimpa ako. Dahil sa susunod na linggo, kailangan ko nang bumalik sa Bicol para sa trabaho. Pero, alam mo, Alma, hindi lang tutungkol sa akin. Ang mga anak ko, kailangan ko silang maitaguyod. Gusto ko maranasan nila yung mga bagay na hindi ko naranasan noon. Kulang na kulang yung kinikita ko sa pagtitinda sa palengke. Minsan nga kahit gaano ako magsumikap, parang hindi pa rin sapat. Natatakot ako na baka dumating ang araw na mawalan na ako ng lakas at wala na akong maibigay sa kanya. Ayoko maramdaman niya ang gutom o yung pakiramdam na walang ibang masasandalan. Gusto ko rin naman kasi na kapag nasa tamang edad na siya, makapag-aral siya. Hindi ko magagawa ang lahat ng yun kung kakarampot lang ang kinikita ko. Mabuti nga hindi ako nagbabayad ng bayad dahil kung hindi, alam mo, wala na talagang matitira sa akin. Ikaw naman kasi. Matagal ko na sinabi sa'yo, umalis ka na sa trabaho mo sa palengke. Ayaw mo makinig sa akin. Porque sabi mo, malapit lang dito sa bahay mo. Malapit nga, binabarat ka naman nung amo mo. Hindi ka binabayaran na maayos. Dapat nga ireklamo yung bruhang yun eh. Ang hirap sa'yo, masyado kang mabait. Ay, mas mabuti pa, sumama na kayong dalawa ng inaanak ko sa akin sa Bicol. Sa pabrika na pinagtatrabahuhan ko. Alam kong nangangailangan sila ng bagong trabahador dahil palaging may umaalis. Doon ka na lang magtrabaho. Mas malaki ang sahod kaysa sa pagtitinda sa palengke. At magkakasama pa tayo. Ang layo naman kasi ng Bicol, Beshi. At saka sabi mo, diba, palagi may umaalis doon sa pinagtatrabuhan mo. Oo nga, maganda ang sahod, pero baka masungit o salbahin naman ang amo ninyo kaya maraming hindi tumatagal sa pabrika na yun. Eh ano pa bang gagawin mo rito? Doon sa Bicol, makakapagsimula ka ng bagong buhay. May eskwelahan din doon kapag nag-aaral na yung inaanak ko. At saka maayos ang pamamalakad ng may-ari ng pabrika. Hindi sila masusungit o salbahe. Mabait nga yung mag-asawang may-ari eh. Panayagan nila ako mag-leave ng 1 linggo dahil sinabi kong dadalawin ko yung punto din na nanay at tatay dito sa Maynila. Eh sino bang amo ang papayag na mag-leave ng ganong katagal kung dahil lang sa dadalawin nyo na mayapa mong magulang sa sementeryo, di ba? Kung tatanggapin ko ang inaalok mo, ano naman ang kasiguraduhan ng buhay naming mag-ina doon? Alam naman natin na nandito sa Maynila ang oportunidad. Ang layo ng Bicol eh. Magiging bago sa akin ang lahat. Eh, paano naman kung hindi ko kayanin? Besh, lahat ng bagay may simula. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman ang resulta? Huwag ka mag-alala, kasama mo ako. At hindi ka nag-iisa. Habang kausap ko si Alma, ramdam ko ang lakas sa loob ko. Oo, malayo ang lugar kung saan niya ako gustong isama. At hindi ko alam kung ano ang haharapin ko roon. Pero para sa anak ko, handa akong subukan. Mas mabuti pang kumilos kesa manatili sa takot. Besh, baka tama ka. Kung hindi ko susubukan, paano ko mabibigyan ng maayos na buhay ang anak ko? Pero natatakot ako sa bago eh. Natatakot ako sa hindi ko pa nakikita. Alam mo, Beshi, natatakot din ako minsan sa mga bagong bagay. Pero sa bawat hakbang na ginagawa natin sa buhay, natututo tayo at mas tumitibay. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako kasama mo. Maraming salamat, Alma. Sige, pumapayag na ako. Sasama kami ng anak ko sa Bicol. Susubukan ko yung trabaho sa pabrika. Para sa anak ko, gagawin ko ang lahat. Tama yan, Beshi. Siyempre kapag bago, sa simula lang mahirap. Kapag nasanay ka na sa paligid sa mga tao ron, kakayanin mo rin. Hindi magaan ang trabaho pero hindi rin naman mahirap. Sakto lang. Sigurado ako magagamay mo rin ang trabaho ron. Paano ko nga pala maiiwan ang anak ko kapag nagtatrabaho na ako? Sino yung mag-aalaga sa kanya habang wala ako?
Huwag mo na alalahanin yun, Besh. Akong bahala. Pwede mo nang paalaga ang anak mo kay Aling Ising. Yung kasambahay ko sa bahay, wala naman siyang masyadong ginagawa at saka mahilig sa bata yun. Besh, hindi ba nakakahiya sa kanya kung ipapaalaga ko si Chester? Ako, hindi. Ayos lang sa kanya yun. Akong bahala. Noong sumunod na linggo, bumiyahe kami papuntang Bicol, kung saan kasalukuyang naninirahan si Alma. Simula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, doon na siya nanirahan at nagtrabaho. Pagdating namin, ipinakilala niya ako at ang anak kong si Chester sa kanyang kasambahay na si Aling Ising. Ipinaalam din niya rito ang aming napagkasunduan, na si Aling Ising ang magbabantay at mag-aalaga kay Chester tuwing ako'y nasa trabaho. Masaya namang pumayag ang matanda, lalo na nang makita niya ang aking anak. Tuwang-tuwa siya at labis ang pagkagiliw kay Chester dahil sa kakyutan nito. Kinabukasan, isinama niya ako sa pabrika at ipinakilala sa kanyang mga amo. Narito na tayo, Beshi, ah. Yan ang pabrika na pinagtatrabahuhan ko. Diyan ka rin magtatrabaho. Hindi pa nga ako natatanggap eh. Paano mo naman nasabi na dyan ako agad magtatrabaho? Basta kapag ako nagsabi, magkakatotoo yun. Sigurado matatanggap ka dyan, Besh. Kaya think positive lang. Pero teka, napansin ko lang nasa liblib na bahagi pala ng Bicol tong pabrika na pinapasukan mo, no? Tingnan mo yung paligid, parang nasa loob na ng gubat. Ang daming malalaking puno at matataas na mga halaman eh. Parang nakakatakot naman dito. Bakit naman dito naisipan magtayo ng pabrika na may-ari? At ano bang klaseng pabrika yan? Pagawaan ito ng mga construction materials. Kaya medyo liblib ang lokasyon eh. Kasi kailangan ng malaking espasyo para sa mga raw materials at sa mga makina. Mas ligtas din kung malayo sa mataong lugar. Para walang abala sa kalapit na komunidad, di ba? Pinili ng may-ari yung lugar na to kasi tahimik at malayo sa ingay. Madali rin kontrolin yung production at mas mura yung lupa rito. Huwag kang mag-alala, safe naman dito. Maayos ang lahat ng pasilidad. Basta masasanay ka rin dito. Para kasing bumigat ang pakiramdam ko na. Alam mo yun, hindi ko maintindihan eh. Ay, siguro kinakabahan lang ako. Kinakabahan ka lang, Besh. Kaya ganyan ang nararamdaman mo. Pero kapag nakita mo na ang loob at nakilala mo na ang mga amo ko, naku, mawawala rin yung kaba mo. Halika na. Pagpasok namin sa pabrika, medyo kumalma naman ako at nawala ang kaba ko, Miss Ligaya. Kung medyo nakakatakot sa labas dahil liblib ang lugar, maayos at maganda naman ang loob ng pabrika. Kung titingnan nga ay parang hindi pabrika sa probinsya ang itsura ng loob. Malinis ang paligid. Makabago ang mga makina at organisado ang bawat seksyon. May mga manggagawang abala sa kanilang gawain pero disiplinado at tahimik ang kilos nila. Para bang may kakaibang kaayusan at katahimikan na hindi ko inaasahan. Maya-maya huminto kami sa isang pinto na matatagpuan sa pinakadulo ng pasilyo. Sa ikalawang palapag. Sir Rodolfo? Ma'am Rebecca? Si Alma po ito. Nariyan na po ba kayo? Maaari po ba akong pumasok? Sige, pumasok ka, Alma. Salamat po. Magandang umaga po, sir. Ma'am, ito po si Marian, kaibigan ko na galing Maynila. Nabanggit niyo po dati na nangangailangan ng mga bagong trabahador dito. Siya po ang naisip ko rekomenda eh. Masipag po siya, saka mapagkakatiwalaan. Handa rin po siyang matuto ng anumang kailangan dito. Maasa po ako na mabibigyan niya po sana siya ng pagkakataon. Magandang araw po. Ako po si Marian. Marian Sarmiento po. Ikinagagala ko po kayong makilala. Siya ba kaibigan mong ikinikwento mo sa amin noon? Mukhang mabait naman at masipag. Ako nga pala si Rodolfo at ito ang asawa kong si Rebecca. Kami ang may-ari ng pabrikang ito.
Kinakagalak namin na makilala, Iya. Ano ang mga naging trabaho mo sa Maynila? Nagtrabaho po ako sa palengke bilang tendera ng mga gulay. May amo po ako doon na siyang may-ari ng pwesto. Ako po ang nag-aayos ng paninda, nagbabantay at nakikipag-usap sa mga suki. Sanay na din po ako sa mga mahabang oras na pagtatrabaho at hindi po ako nagrereklamo. Basta may pagkakakitaan. Kaya po, umaasa sana ako na mabibigyan ninyo ako ng pagkakataon dito sa inyong pabrika. Sa itsura mo, mukhang sanay na sanay ka na nga sa trabaho, Iya. Iyan ang gusto namin dito. Masipag, maaasahan at may tiyaga. Kung ganyan ang ugali mo, siguradong tatagal at malayo ang mararating mo dito sa pabrika. Dahil kaibigan ka ni Alma na isa rin sa aming masisipag na trabahador. Maaari ka na magsimula bukas upang makita namin mismo kung paano ka magtrabaho. Talaga po? Ay, naku, maraming salamat po, sir, ma'am. Pagbubutihan ko po ang pagtatrabaho at sisikapin kong hindi kayo mabigo sa tiwala na ibinigay ninyo sa akin. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para maging karapat-dapat sa oportunidad na to. Maraming salamat po, sir, ma'am. Hindi po ako mapapahiya sa inyo. May tiwala naman kami sa iyo, Alma. Alam namin na kapag kilala mo, siguradong masipag. Nga pala, nabanggit sa amin ni Alma na may anak ka na raw. Ilang taon na ba siya? At sino nagbabantay sa kanya kapag ikaw ay nasa trabaho? Totoo po yan, sir. Ang pangalan po ng anak ko ay Chester. 5 years old na po siya. At kapag nasa trabaho po ako, si Aling Ising po, yung kasabay po ni Alma ang nagbabantay sa anak ko kaya wala po magiging problema. Handa po ako mag-focus sa trabaho at gawin ang lahat na makakaya ko para makatulong sa operasyon ng inyong pabrika. Kung gano'n wala naman palang magiging problema. Mas magaan sa loob namin na malaman na may maiiwanang mag-aalaga sa iyong anak habang ikaw ay nagtatrabaho. Rebecca, siguro, maganda na ipakilala na natin si Marian kay Aling Petra. Siya na ang magtuturo at magpapaliwanag na magiging trabaho niya. Si Aling Petra ang pinakamatagal na trabahador namin dito sa pabrika. At siya ang pinagkakatiwalaan namin pagdating sa mga gawain dito. Lalo na sa mga kalidad na produkto at tamang proseso ng paggawa. Sigurado ako matututo ka sa ilalim ng kanyang pagkabay. Oo nga, Iha. Aling Pedra ka magdaraan para malaman ng mga magiging gawain mo rito. Mahusay siya magturo. Alam yan ni Alma dahil dumaan din siya kay Aling Pedra. Hindi ba, Alma? Totoo yun, Beshi. Magaling magturo si Aling Pedra kaya sigurado matututo ka kaagad. Si Alma, tawagin mo na si Aling Petra para makilala rin niya yung kaibigan mo. Sige po, sir. Doon ko unang narinig ang pangalang Aling Pedra. Muling kumabog ang aking dibdib. Sino kaya siya? Hindi nagtagal bumalik si Alma kasamang sinasabi nilang Aling Pedra. Isa pala itong matandang babae na may payat na pangangatawan. Seryoso ang kanyang mukha, kaya sa unang tingin ay parang masungit siya. Sir, ma'am, tinatawag niyo raw ho ako, sabi ni Alma. Oo, Aling Pedra. Ipinatawag ka namin dahil may ipapakilala kami sa iyo. Ito si Marian, ang bagong trabador dito sa pabrika. Paki-orient na lang siya at ipakita ang magiging trabaho niya. Ikaw na bahala sa kanya, Aling Pedra. Pinakausap na namin si Marian at mukha namang madaling matuto yung bata kaya hindi ka mahihirapang turuan. Opo, sir, ma'am. Ako na po ang bahala sa kanya. Halika, Iha. Sumama ka sa akin sa ibaba at ipapakita ko sa'yo magiging trabaho mo. Opo. Pagbutihan mo ha, Beshi. Si Aling Pedro nang bahala sa'yo ha. Kita na lang tayo mamaya sa break time, okay? Uy, maraming salamat, Besha. Utang ko to sa iyo. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Mukhang seryosong tao talaga si Aling Pedra. Halos hindi man lang siyang ngumingiti. Bigla akong muling kinabahan. Para siyang mahirap lapitan o kausapin. Kaya't nahihiya tuloy akong magtanong. Kahit nais ko sanang malinawan agad tungkol sa aking mga gagawin.
Tama, Marian ang pangalan mo, hindi ba? Opo, Marian po, ma'am. Aling Pedra na lang ang itawag mo sa akin. Huwag mo akong tawaging ma'am. Ang mga amo lang natin ang pwede mong tawaging ma'am at sir. Okay. Sige po, Aling Pedra. Ito ang lugar kung saan ka maa-assign. Ipapaliwanag ko sa iyo at tuturuan kita ng mga gagawin mo. Kailangan mong sumunod sa oras. Huwag kang malilate. Mahigpit dito sa attendance. Kapag pumasok ka ng late, automatic may deduction sa sahod mo. At kung palagi kang hindi pumapasok o madalas kang nag-a-absent, mabibigyan ka ng warning. Hindi lang basta trabaho ang ginagawa rito. May tiwala at disiplina kang kailangang ipakita. Kaya tandaan mo, mas mabuti nang maaga ka kaysa palaging nahuhuli. Naiintindihan mo ba, Iha? Opo, naiintindihan ko po, Aling Pedra. Kapag sinabi kong ganito ang gagawin, susundin mo ako. Ayoko ng pamali-mali. Dito, bawat pagkilos mo ay may epekto. Kung magkakamali ka, hindi lang ikaw ang mahihirapan, kundi ang mga kasama mo. Kaya bago ka gumawa, isipin mo muna. Matuto kang makinig at magtanong kung may hindi ka naiintindihan. At higit sa lahat, huwag tatamad-tamad. Bawal ang tamad dito. Opo, naiintindihan ko po. May isa pa pala na dapat mong malaman, Iha. At ano naman po yun, Aling Pedra? Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta sa basement ng gusaling ito. Wala ni isang trabahador, kahit ako, ang maaaring bumaba roon. Iyon ang mahigpit na bilin ng ating mga amo. Naiintindihan mo ba, Iha? Opo, naiintindihan ko po, pero bakit po ba bawal puntahan ng basement? Kahit ako hindi ko alam kung bakit. Ang mga amo lang natin ang nakaalam. Basta sumunod ka na lang para hindi ka magkaroon ng problema sa pagtatrabaho mo rito. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Sige, Aling Pedra. Naiintindihan ko po. Huwag kayong mag-alala. Susundin ko lahat ng sinabi ninyo. Mabuti naman kung ganon. Gusto ko sanang magtanong kung gaano kahirap ang trabaho o kung paano ko mapapabilis ang aking pagkatuto. Ngunit parang natuyo ang lalamunan ko. Sapat na ang tingin ni Aling Pedra para maramdaman kong sinusubok na agad ako. Oh, kamusta naman ang unang araw mo sa trabaho, Besh? Nadalian ka ba sa mga tinuro sa ni Aling Pedra? Ayos naman. Mahusay siyang magturo kaya madali ko natutunan ng mga dapat kong gawin. Kanina nga parang gamay ko na agad. Hindi rin pala masyadong mahirap. Alam mo, kayang-kaya ko, Beshi. Sabi ko na sa'yo, kakayanin mo Ikaw pa. Ang dali mong matuto. Basta pagbutihan mo lang ang trabaho mo at sumunod ka sa mga patakaran dito, siguradong wala kang magiging problema. Pero alam mo, Besh, may sinabi si Aling Pedra. Bawal daw pumunta sa basement ng pabrika. Tinanong ko nga siya kung bakit pero hindi naman niya sinagot. Ang sabi pa niya, hindi din daw niya alam. Sa tingin mo, bakit kaya hindi pwedeng pumunta doon? Oo, Beshi. Bawal pumunta sa basement Matagal lang patakaran yun dito sa pabrika. Kahit nung nag-umpisa ako magtrabaho rito, hindi niyo sinabi sa akin ni Aling Pedra. Kaya sinunod ko na lang. Pero diba, nakaka-intriga kung ano nga ba yung nasa basement. Dahil sa curiosity, tinangka ko nga rin puntahan yun Pero hindi ko tinuloy. Naku, Beshi, napakabaho ron. As in, umaalingasaw talaga sa baho. Talaga? Bakit naman mabaho doon? Hindi ko rin alam. At ayoko na rin alamin pa, no? Ay naku, Beshi. Hindi kinaya ng powers ko ang tindi ng baho ron. Para bang may nagbubulok na kung ano. Ganun ang amoy sa basement. Baka kaya naman ayaw magpupunta sa basement kasi nga madumi at mabaho doon. Pero bakit hindi na lang nila ipalinis? Pwede naman yun, di ba? Aba, malay ko sa kanila. Bahala na sila ron. Hindi na natin problema yun, no? Sige na, tapusin mo na yung pagkain mo. Mag-aalauna na, At matatapos na yung break time.
Ewan ko ba pero naging interesado ako sa kung ano ba ang mayroon sa basement ng pinagtatrabahuhan kong pabrika, Miss Ligaya. Sabihin niyo ng usisera ako pero hindi ko maipaliwanag kung bakit gusto kong makita ang lugar na iyon. Kahit pa sinabi na sa akin na bawal magpunta roon, ay sinubukan ko pa rin. Isang araw, itinapat ko sa oras ng break ang plano ko. Hindi sumabay si Alma dahil sabi niya, may kailangan pa raw siyang tapusin. Kaya pinauna na niya ako sa pantry. Ngunit nang hindi niya alam, palihim akong lumihis ng daan at naglakad papunta sa basement. Curious talaga ako kung ano yung nasa basement at bakit pinagbabawalan nila mga tao na pumunta doon. Sisilipin ko lang naman eh. Maingat akong naglakad sa mahabang pasilyo. Tahimik ang paligid at wala ni isang tao sa paligid. Walang CCTV doon, kaya't hindi nila malalaman ang ginawa ko. Maliban na lamang kung may biglang makakita sa akin. Ang dilim naman sa parting to. Napakalaki pala ng loob ng pabrika. Ayun na, yun yung hagdan na sinabi ni Alma. Pupunta daw sa basement. Ang sabi pa niya yung wala daw harang doon kaya sigurado makakababa ang sino mang gustong pumunta. Gusto ko sanang sabihin kay Alma ang bala kong to eh. Pero ayoko siyang madamay. Baka sakaling mauli ako. Nakakahiya. Siya pa naman na nagpasok sa akin dito. Tapos madadamay pa siya sa kalokohan ko. Pero sige, isang silip lang naman eh. Pagkatapos nun eh, aalis din ako kaagad. Grabe, mas madilim pa pala dito. Nakakakilabot. Kung talagang bawal kami sa basement, hindi ba dapat sana nakasara to? Para siguradong walang makakapasok. Pero bakit wala man lang kahit anong harang? Kahit kinakabahan ako sa pinasok ko, may kung anong puwersang nagtutulak sa akin na bumaba sa hagdan at puntahan ng basement. Para bang may boses na paulit-ulit na bumubulong na dapat kong makita kung ano ang nasa ibaba. Nandito na ako. Wala nang atrasan. Wala namang masama kung sisilip lang ako eh. Hindi rin naman nila malalaman. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Pero nasa ika-4 na baitang pa lang ako nang bigla akong natigilan, Miss Ligaya. May naamoy akong mabahong amoy. Sobrang tapang. Parang may nabubulok. Nasinghot ko yun kaya napapikit ako. Ang baho. At tama nga sinabi ni Alma. Napakabaho talaga papunta sa basement. Ano kaya yun? Hindi ko may paliwanag ang amoy. Malansa at masangsang na hindi maintindihan. Pero bakit ganun? Hindi pa rin ako umaatras. Alam kong kailangan makita ko kung ano meron sa basement na yun. Itutuloy ko na lang tong pagbaba. Tatakpan ko na lang tong ilong ko. Malapit na ako sa kalagitnaan ng baita nang may biglang humawak sa braso ko. Muntik na akong mapamura ng paglingon ko sa likuran. May nakita akong lalaki. Sa tingin ko hindi nalalayo ang edad niya sa edad ko. Bukod sa pagiging matangkad at matipuno, may tsura din siya. Sa madaling salita, gwapo. Pero ang nakapagpataas ng kilay ko ay ang nakakunot niyang noo at ang daliling nakaturo sa akin. Hoy, saan ka pupunta? Bawal dito ah. Hindi ba dito ang daan papunta sa stock room? May pinapakuha kasi sa akin eh. Hindi to stock room. Hindi ba tinuro ko na sa'yo kung saan ang mga lugar dito? Bawal dito. Hindi ka pwedeng bumaba dyan. Teka nga muna. Ang sungit mo naman. Akala ko kasi nandito yung stock room eh. Sorry ha kung nagkamali ako. At saka, pwede ba? Huwag mo kong sigawan. Hindi naman ikaw ang boss ko para manigaw ka. Huwag ka maingay. Baka mamay may makarinig sa atin.
Hindi ka dapat nagpunta dito. Pwede ka matanggal sa trabaho kapag nahuli ka nilang sumusuway sa kanila. Kabago-bago mo rito, pasaway ka. At tingnan mo, ikaw nga tong sumisigaw kanina, tas ngayon, ikaw yung bubulong-bulong dyan. Naligaw nga lang ako rito eh. Anong magagawa ko? Ay, teka, bakit mo nga ba alam na bago ako rito? Sino ka ba? Nagsinungaling ako sa antipati kong lalaking iyon, Miss Ligaya. Siyempre hindi ko inamin na sinadya kong pumunta ron. Nagpalusot na lang ako at nagkunwaring na mali lang ako ng lugar na pinuntahan. Siyempre alam ko. Nakita kitang tinitry ni Aling Pedra nung isang araw. Siya lang naman ang mga umahawak ng mga bago dito. Kaya alam kong baguhan ka pa lang sa pabrika. At kung tinatanong mo kung sino ako, trabahador din ako dito. 2 taon na ako nagtatrabaho dito. Regular na nga ako eh. Oh, ano naman kung baguhan ako? Porque mas nauna ka dito at regular ka na, may karapatan ka ng sigaw-sigawan ako? Hoy, pare-pareho lang tayong trabahador dito. Kung makapagsalita ka at makapagsungit sa akin akala mo ikaw ang may-ari. Hindi mo kasi naiintindihan. Delikado yung ginagawa mo. Alam mo kapag ka nahuli ka, lagot ka. Mamaya madamay pa ako sa'yo eh. Mabuti nga at concerned pa ako sa'yo. Kung hindi, inayaan na lang kita ditong bumaba tapos isinumbong na lang kita. Di hinayaan mo na lang ako. Ano bang pakialam mo kung mawalan ako ng trabaho? Buhay ko to at ako may desisyon kung anong gagawin ko. Wala kang karapatan na pakialaman ako at diktahan kung saan ako pupunta. Kung takot kang madamay, umalis ka at iwanan mo ko rito. Hindi nga kita maiwan, lalo na't alam kong maaari ka mapahamak sa ginagawa mong to. Ikaw pala ang makulit eh. Pinapaalis na nga kita para hindi ka madamay. Ayaw mo pa. Maya-maya bigla kaming natahimik nang sabay naming marinig na may mga yabag na mga paa na parating. Nagkatitigan kami ng lalaki at sabay na nakaramdam ng kaba. Teka, narinig mo yun? Oo, narinig ko yun. May paparating. Kailangan natin magtago. Kung hindi pareho tayo malalagot, ikaw pasaway ka kasi. Inilan niya ako at mabilis kami nagtago sa gilid ng pader na malapit sa hagdan. Pareho kaming pigil ng hininga sa mga sandaling yon. Ilang saglit pa, may nakita kaming anino ng isang taong papalapit. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay ha. Kung ayaw mo mahuli tayo. Maya-maya bumungad si Aling Pedra. May dala siyang flashlight. Nasilip namin habang dahan-dahan siyang bumababa sa hagdan papunta sa basement. Si Aling Pedra? Bakit siya bumababa papunta sa basement? Oo nga. Si Aling Pedra nga. Akala ko ba pati siya bawal pumasok sa basement? Ano kayang gagawin niya sa basement? At saka ano kayang meron doon at bawal puntahan ng mga trabahador? Gulat na gulat kami ng lalaking kasama ko sa aming nasaksihan. Si Aling Pedra na siya nagsabi sa amin na bawal pumunta sa basement ang mga trabahador ay bumaba sa hagdan papunta sa ipinagbabawal na lugar ng aming amo. Siya mismo ang lumabag sa patakarang siya ang nagpataw. Ang daya naman ni Aling Pedra. Siya pwedeng pumunta ng basement. Tapos tayo hindi. Alam kaya ni Boss yung tungkol dito? Na ang mismong taong pinagkatiwalaan niya, siyang lumalabas sa utos nila. Mabuti at hindi niya tayo napansin. Salamat Ay, walang ano man. Pasensya ka na kanina kung nasigawan kita. Concern lang talaga ako dito dahil bago ka pa lang. May ilang bagong trabador din kasing kagaya mo na kakasimula pa lang. Napaalis agad dahil sinuway nila yung utos na huwag magpunta rito. Di totoo nga na concern ka sa akin. Ikaw kasi pasigaw-sigaw ka pa. Pwede mo naman akong kausapin na maayos. Pero, teka, paano yun? Si Aling Pedra pala mismo ang hindi sumusunod sa patakaran. Anong gagawin natin? Sasabihin ba natin sa mga amo natin na nakita natin? Mabuti pa, huwag na tayo dito mag-usap. Umalis na tayo. Baka mamaya bumalik pa si Aling Pedra eh.
Dahan-dahan kaming lumabas mula sa pinagtataguan at naglakad palayo sa lugar na iyon. Nang tingnan ko ang oras sa orasan ko, nakita kong malapit ng mag-alauna. Matatapos na ang break time. Kaya nagpaalam na ako sa lalaki at bumalik na sa trabaho ko. Naku, babalik na muna ako sa trabaho. Tungkol sa nakita natin, kalimutan na lang muna natin yon. Pag-usapan na lang natin yun kapag nagkita tayo ulit. O siya, sige na. Dyan ka na muna. Teka, sandali. Ano nga ulit yung pangalan mo? Uy, sandali lang. Nagmamadali na naman to. Ay, ilang minuto pa bago mag-alauna. Pero di bale. Sigurado naman ako magkikita pa rin kami. Pagsapit ng oras ng uwian, hindi ko na muling nakita ang lalaking nakilala ko, Miss Ligaya. May pangalan niya, hindi ko man lang nakuha. Pero alam ko muli kaming magkikita. Dahil sa pabrika rin naman siya nagtatrabaho. Pag-uwi ko sa bahay ni Alma, gutom na ako. Hindi kasi ako nakapag-lunch. Habang kumakain kami ng anak kong si Chester, bigla naman akong inusisa ni Alma. Beshi, pinuntahan kita kanina sa pantry pero hindi kita nadatnan doon. Hindi ka kumain, no? Hindi ba obvious? Kaya eto, gutom na gutom ako. Hindi kasi ako nakapag-lunch eh. May pinuntahan ako. Saan ka ba pumunta kanina? Huwag ka magagalit sa akin, Beshi ah. Bakit, Besh? Ano bang ginawa mo? Sinubukan kong puntahan yung basement. Ano? Beshi, bakit mo ginawa yun? Mahigpit na pinagbabawal ng mga amo natin ang pagpunta sa basement. Maaaring matanggal ka sa trabaho kapag nalaman nila. Beshi. Relax ka lang ha. Hindi naman natuloy eh. Pakinggan mo muna ako, okay? Huwag ka na muna mag-react. Sige, Besh. Ipaliwanag mo sa akin, saka ako kakalma, okay? Naku, Besh. Kandahan mo yung paliwanag mo, ha? Para lubos kong maintindihan kung bakit mo sinuwa yung utos. Nakakaloka ka! Ang bali ganito kasi yun, Besh. Na-curious ako kung bakit may higpit nilang pinagbabawal sa mga trabahador ang pagpunta doon sa basement. Naisip ko tuloy kung ano ba talaga ang mayroon doon, kaya, ayun, isinubukan kong silipin. Besh naman eh. Bakit mo naman naisip na magpunta doon? Kapag nahuli ka, hindi lang ikaw ang malilintikan, pati ako. Kasi ako nagpasok sa'yo sa pabrika eh. Ayan naman eh. Mandar na naman ang pagiging curious mo sa mga bagay-bagay. Tandaan mo ha, isinama kita rito sa Bicol para magkaroon kayo ng maayos na buhay ng inaanak ko. At hindi para gumawa na ikapapahamak mo. Ay, paano na lang kung may nakakita sa'yo na nagpunta ka doon, ha? E di isusumbong ka at matatanggal ka sa trabaho. Paano na yung kinabukasan ng inaanak ko? Mag-isip pa nga, Beshi. Ay, naku, inaanak. Pagsabihan mo nga itong nanay mong pasaway, ha? Ay, pinapasakit ang bangs ko, ah. Pero huwag ka na magalit, Beshi. Hindi naman natuloy kasi pinigilan ako ng isang gwapong lalaki na nagtatrabaho doon sa pabrika. Lalaki? Sino naman ang lalaking yan, Aber? Hindi ko nakuha ang pangalan niya kasi nagmamadali na akong bumalik sa trabaho. Malapit na din kasing matapos ang break time. Basta, matangkad siya, matipuno yung pangangatawan at syempre gwapo. Moreno siya, mala Cesar Montanong tsura. Medyo nainis pa nga ako nung una kasi ang sungit tapos sinigawan ako. Pero nung bandang huli, mabait naman pala siya. Napansin ko na tila malalim ang iniisip ni Alma. Wari bang may pilit siyang inaalala? Sandali ah. Gwapo tapos matangkad. Moreno at matipuno? Parang kilala ko na kung sino yung tinutukoy mo, Besh. Baka si Rico yun. Yung taga-packing department.
Siya lang naman ang gwapo sa pabrika eh. Rico? Iyon pala ang pangalan niya? Sayang, hindi ko rin nabigay ang pangalan ko sa kanya pero hindi bale. Sigurado magkita rin kami ulit sa pabrika. Makikita mo din siya. Ay naku besh, alam mo ba? Kung hindi niya ako pinigilan, baka nahuli na ako ni Aling Pedra. Mabuti na lang talaga at nakapagtago kami. Ano? Munti ka nang mahuli ni Aling Pedra? Diyos ko naman, Beshi. Papapahamak ka niya ni, pati ako madadamay. Ano ka ba naman? Yun nga yung isa pa sana na sasabihin ko sa'yo, Besh eh. Nakita namin nung lalaki si Aling Pedra na bumaba sa hagdan papunta sa basement. May dala nga siyang flashlight. Ang sabi niya, bawal doon sa mga trabahador ang pumunta doon. Pati din daw siya bawal din. Pero bakit siya nagpunta doon? Ibig sabihin, hindi rin siya sumusunod sa patakaran. Talaga? Totoo ba yan, Beshi? Ay nako, oo. Kitang-kita namin ang kasama kong lalaki. Pumunta talaga si Aling Pedra sa basement. Ay nako, sinusuway din palagi yung mga amo natin. Kahit itanong mo pa dun sa kasama ko. Sabi mo nga, di ba, kilala mo siya? Rico ba ang pangalan niya? Ano naman kaya ang ginagawa ni Aling Pedra sa basement? Alam naman niyang mahigpit na ipinagbabawal ni na Sir at Ma'am na may magpunta doon, di ba? Pinagkakatiwalaan pa naman siya ng mag-asawa tapos susuwayin lang niya. At saka, alam mo, Beshi, tama ka. Nasa hagdan pa lang ako, naaamoy ko na agad yung mabaho na sinasabi mo. Yung parang amoy na bubulok. Sabi ko na sa'yo eh. May kakaibang amoy talaga doon. Kaya nga ayokong bumalik pa ron. Besha, hindi ka na babalik sa basement. Ipangako mo, Beshi. Okay, Beshi, promise. Hindi na ako pupunta sa basement para mapanatag ka. Ay, ewan ko ba kung bakit ko pa naisipang pumunta doon eh. Hindi ko rin maintindihan, Besh. Parang, alam mo yun, parang may bumubulong sa akin na pasukin ko yung basement. Parang gusto niyang may makita ako doon. Basta, ang weird nga sa pakiramdam eh. Ay, nako, Besh. Kalimutan mo na nga yung pakiramdam na yan. O kung sino man niyang parang bumubulong sa'yo. Yan ang sigurado magpapahamak sa'yo, girl. Nang gabing yun, ipinangako ko sa sarili kong kakalimutan ko na ang tungkol sa basement. Ang trabaho ko na lang ang pagtutuunan ko ng pansin. Para sa anak ko, iiwasan ko na rin ang pagiging mausisa. Pero kinabukasan, pagpasok namin sa trabaho, isang nakakagulat na balita ang agad na bumungad sa amin. Beshi, napapansin mo ba? Parang pinagchichismisan yung mga tao. Ang dami nilang nag-uusap oh. Parang may kakaibang nangyari. Oo nga, Besh. Kanina pa rin ako nagtataka. Hindi naman usually ganito kaingay itong umaga. Ano nga kayong nangyayari at nagkakagulo sila? Sa di kalayuan napansin namin si Aling Pedra, ang matandang katiwala ng aming mga amo. May hawak siyang clipboard at abalang-abala. Nagkatinginan muna kami ni Alma bago kami lumapit sa kanya para magtanong. Aling Pedra, pwede po ba magtanong? Ano pong nangyayari? Bakit parang nagkakagulo yung mga trabahador? Ayun ba? Nako, may dalawang trabahador na naman kasi ang halos 2 linggo nang hindi pumapasok. Hindi man lang namin alam kung babalik pa ba sila o hindi na. Ni hindi man lang nagpaalam. Ni hindi rin nagsumite ng resignation letter. Basta na lang silang nawala na parang bula. Aba, ano bang nangyayari sa mga tao ngayon? Ang dami naghahanap ng trabaho tapos sila ganun na lang tatalikod sa trabaho? Alaman lang silang konsiderasyon. Mabuti sana kung madaling makahanap ka agad ng kapalit. Dahil buti na lang at naipasok mo rito ang kaibigan mong si Marian. Siya tuloy ang naipalit ko kay Lailani na isa rin sa mga umalis nang hindi nagpaalam. Ha? 2 na naman ang umalis? Hindi po ba sila nagbigay ng kahit anong dahilan kung bakit ayaw na nilang magtrabaho rito sa pabrika? Napapansin ko halos buwan-buwan may umaalis nang hindi nagpapaalam ah. Ang bilis nilang maglaho. Parang
Wala man lang bakas kung saan napunta. Nakakapagtaka lang kasi, mababait naman sina sir at ma'am. Wala rin naman problema sa sahod o sa pakikitungo nila. Bakit kaya ganun? Parang bigla na lang silang naglalaho. Ay, nako, ewan ko rin. Kahit ako, hindi ko maintindihan kung bakit sila umaalis. Ang bait-bait ni na Mr. at Mrs. Romano. Hindi na sila makakahanap ng ganong klaseng amo. Bahala sila. Kung gusto nilang umalis, huwag na silang babalik pa kahit kailan. Pinag-iinit lang nila ang ulo ko. Mga buwisit sila. O siya. Diyan na muna kayo. May aasikasuhin pa ako, ha? Mag-umpisa na kayo sa trabaho ninyo. Anong oras na, Sige po, Aling Pedra. Tara na, Besh. Baka mapaglitan niya tayo kasi ang aga-aga nakikichismis din tayo. Pagkaalis ni Aling Pedra, agad na bumalik sa akin si Alma. Kita ko sa mukha niya ang pagkadismaya at pag-aalala. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Beshi. Maraming empleyado rito ang bigla na lang umaalis nang hindi nagpapaalam. Kaya palagi sila naghahanap ng bagong trabahador. Pero bakit kaya ganun, Besh, no? Wala namang problema sa mga amo natin. Mababait sila at marunong makisama. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit bigla na lang umaalis yung mga tao dito. Habang iniisip ko ang sinabi ko, parang dumaan ang ilang segundo ng katahimikan. Ngunit maya-maya lang, bigla kaming nilapitan ng isang lalaki. At paglingon ko, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Sabi ko na nga ba magkikita pa rin tayo, miss. Oh, Alma, kilala mo pala tong babaeng to? Naku, Beshi, tama nga ako. Siya nga si Rico. Yung lalaking sinabi mong nakausap mo, yung matangkad, matipuno at syempre gwapo. Siya lang naman yung gwapo rito Talaga? Sinabi niya yun sa'yo, Alma? Ang Beshi naman. Pati ba naman yun? Kinukwento mo pa? Hayaan mo na, Beshi. Nasabi mo na wala nang bawian. O siya nga pala, si Rico. Isa rin sa mga trabahador dito sa pabrika. Rico, siya naman ang best friend kong si Marian. Bago lang siya rito, kakasimula pa lang niya. Marian pala ang pangalan mo, miss. Naikwento na pala sa'yo yung pagkakakilala namin. Kinagagala kitang makilala, Marian. Pinagsabihan ko nga yung kaibigan mo na wag nang susubukan pumunta sa basement. Kung ayaw niya mawala ng trabaho. Oo nga Naikwento niya sa akin na pinigilan mo raw siya. Ay naku, mabuti na lang at ginawa mo yun, Rico. Hindi pwedeng mawala ng trabaho ang best friend ko. May anak siyang binubuhay 5 taong gulang pa lang yun, batang-bata pa. Kaya kailangan niya talaga ng trabahong to. May isawa ka na, Marian? Wala akong asawa. Pero meron akong anak. Single mother ako. Iniwan kami ng buwisit na ama ng anak ko kaya eto, ako na lang ang kumakayod para sa amin. Grabe, nakakabilib ka pala. Kahit wala kang katuwang sa buhay, kaya mong suportahan at palakihin mag-isa ang anak mo. Hindi madali maging isang single mother, ha? Pero nagagawa mo pa rin maging matatag at matapang. Ibang klase din yung lakas mo, ha? Hindi lahat ng babae kayang gawin yun. Kailangan para mabigyan ko siya ng magandang buhay at kinabukasan. Wala naman kasi akong ibang maaasahan. Kaya eto, natutunan ko na rin tumibay at magsikap. Kahit mahirap, kakayanin ko dahil para sa anak ko, hindi ako pwedeng sumuko. Medyo seryoso na ang usapan namin ni Rico. Para bang saglit na wala ang bigat ng mga nangyayari sa pabrika at mga bulong-bulungan sa paligid. Pero biglang sumingit si Alma. May halong biro at bilang ngiti. Mukhang nagkakaunawaan na kayo dyan, ha? Samantalang may mga kasama tayo na bigla na lang umaalis at nawawala. Oo nga pala, Rico. Nabalitaan mo na ba?
May mga trabahador daw na 1 linggo nang hindi pumapasok. Ang sabi, hindi na daw babalik. Umalis daw nang hindi nagpaalam o nag-resign. May alam ka ba tungkol doon? Nabalitaan ko rin yun. Pero naniniwala ba talaga kayo na basta na lang sila umalis at hindi nagpaalam? Ha? Anong ibig mong sabihin, Rico? Malakas kasing kutob ko na may dahilan kung bakit sila biglang nawala eh. Inaala ko, may kumuha sa kanila. Kumuha? Sino naman ang kukuha sa kanila? Aswang. Kinuha sila ng aswang. Bigla akong nangilabot sa narinig ko, Miss Ligaya. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o tatawanan ng sinabi niya. Ngunit seryoso ang mukha ni Rico. At si Alma na may halatang nagulat din. Biglang bumigat ang paligid. Wari may malamig na hanging dumampi sa batok ko. Natahimik kaming tatlo. Ngunit ramdam kong mabilis na tibok ng aking puso. Si Rico ay nakatitig lamang sa akin para bang hinihintay ang aking magiging reaksyon. Si Alma naman ay bahagyang napaatras at napakagat sa labi. Waring may nais sabihin, ngunit pinipigilan ng sarili. Hanggang sa ako na ang nagsimulang magsalita. Aswang? Bakit mo naman nasabi yan, Rico? Huwag kayo masyado maingay ha. Atin-ating lang to. Nung 1 linggo, 8:00 na ako nakalabas ng pabrika dahil may mga tinapos akong trabaho. Paglabas ko, nakakita ko ng isang kakaibang nilalang. Balot ng makapal na balahibo yung buong katawan nito, tapos tumatakbo na tila ba parang may hinahabol. Sobrang takot na nga ako nun eh. Iniisip ko baka mamaya mapansin ako ng nilalang na yun. Ayun, nagtago kaagad ako. Muli akong pumasok sa pabrika. Ngayon lang ako nakakita ng ganong uring nilalang at sigurado ako hindi yung tao. Isa yung aswang. Totoo ba yan, Rico? Baka gumagawa ka lang ng kwento, ha? Totoo yung sinasabi ko sa inyo, no? Nakita ko mismo yung nilalang na yun. Hindi ko man nasilayan ng buo yung itsura niya. Sigurado akong hindi yung tao. Isa yung aswang. At malakas ang kutob ko na yung aswang na yun ang dahilan kung bakit bigla na lang nawawala yung mga trabahador dito sa pabrika. Kung totoo ang sinasabi mo bakit hindi mo ipalam kina Aling Pedra at sa mga amo natin ang nakita mo, Rico? Alam mo, malagang masabi mo sa kanila ang tungkol sa aswang na tinutukoy mo. Para naman may magawa sila para mapuksa ang mga aswang na yon. Hindi ko gagawin yun, no? Bakit naman hindi? Dahil nakita ko mismo, pumasok sa pabrika yung aswang. Dumaan siya dun sa sikretong lagusan. Yung malapit sa hagdan papuntang basement. Dun siya pumasok. Alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Nakakapasok dito yung aswang. At kung nakakapasok siya, ibig sabihin may alam sila sa mga nangyayari. Hindi totoong sinasabi nilang kusa na lang umaalis yung mga trabador. Ako, pinapalabas lang nila na ganun. Naku, Rico. Hindi biro yung sinasabi mo, ha? Maaari kang matanggal sa trabaho kapag pinanatangan mong may kinalaman sila sa aswang na nakita mo. Wag na wag mo silang pagbibintangan ng ganyan. Delikado, Rico. Baka hindi lang trabaho ang mawala sa'yo. Kung totoo yung hinala mo na may kaugnayan sila sa aswang na yun, baka pati buhay mo nakataya dyan. Ang tama si Alma. Pwede ka mapahama kapag pinagbintangan mo sila. Hanggat wala kang matibay na ebidensya sa sinasabi mo, huwag mo yung gagawin. Hindi basta-basta ang bintang mo laban sa kanila. Lalo na't napakabait ni na Mr. at Mrs. Romano sa ating mga trabahador dito. Di bale, makakakuha rin ako ng matibay na ebidensya na may kinalaman sila sa aswang na yon. At saka, napagtanto ko, Marian, nang makita natin si Aling Pedra na pumunta sa basement, doon ako biglang kinabahan eh. Bakit siya pumunta ron na walang pahintulot mula sa mga amo natin? O baka naman may pahintulot siya, pero hindi lang alam ng ibang mga trabador na siya lang ang pinapayagang makapunta ron. Alam mo, sa tingin ko, mayroong lihim na tinatago sa atin eh. Ibig mo sabihin dito mismo sa pabrika nila itinatago ang aswang? Oo, dun sa may basement. Kaya siguro bawal pumunta yung mga trabador doon kasi nandun yung halimaw. Pero, teka, bakit naman nila gagawin yun? Ano dahilan para magtago sila ng aswang sa pabrika? Hindi ko pa alam. Hindi pa rin ako sigurado pero hindi pa talaga ako nagkakamali sa kutob ko. May nangyayaring kakaiba dito. Yun yung tutuklasin ko.
Rico, delikado talaga yung gagawin mo. Kapag mali ang bintang mo sa kanila, sinasabi ko talaga sa'yo. Pero paano kung tama siya, Besh? Paano kung totoo nga may tinatago sila sa basement? Ibig sabihin, lahat tayo ay nasa panganib. Handa akong sumugal, Alma. Mas mabuti nang malaman natin ang katotohanan kaysa naman manatiling tahimik. Besh, natatakot ako. Baka mamaya makita rin natin yung aswang na yun eh. Baka sa pag-uwi natin, bigla na lang tayong harangin at wala na makaalam kung anong nangyari sa atin. Shh! Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo. Huwag ka matakot. Kung totoo mang may aswang dito, magdadala tayo ng pangontra. Asin at bawang. Hindi ba iyon yung mga panlaban sa kanila? Maglalagay tayo sa mga bulsa natin para kung sakaling umatake siya, may panangga tayo. Natatakot ako. Baka sundan niya tayo pag-uwi. Baka may gawin pa siya sa atin. Hindi mangyayari yan, Besh. Hindi natin nahayaan na mangyari yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko rin nahahayaan na may mangyari sa inyo. May alam din ako kung paano lalabanan ng mga aswang, no? Talaga? Marunong ka, Rico? Oo naman, kaya ko yun. Talaga lang nung nakita mo ngayong aswang, nagtago ka dahil sa sobrang takot mo. At tapos ngayon, sasabihin mo na marunong ka lumaban sa aswang? Siyempre joke lang yun, no? Pinapatawa ko lang kayong dalawa. Masyado na kasi kayong nakaapektuhan sa sinasabi ko sa inyo eh. Paano kaming hindi maaapektuhan? Sinabi mo na nga na nandito sa pabrika yung aswang. At kung totoo yun, ibig sabihin bawat oras na nandito tayo, nakasalala yung buhay natin. Kaya nga, kailangan natin magdoble ingat. At higit sa lahat, dapat alam natin kung ano talaga yung nandun sa basement na yun eh. Kailangan natin mapatunayan kung doon nga talaga nagkukubli yung aswang. Nasa ganong sitwasyon kami nang bigla na lamang may sumigaw sa likuran namin. Anong ginagawa niyong tatlo riyan? Alma! Marian! Hindi ba't pinababalik ko na kayo sa trabaho ninyo? Bakit nagchichismisan pa rin kayo? At ikaw naman, Rico. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't marami ka pang tatapusin sa packing area? Pasensya na po, Aling Pedra. May tinanong lang po sana ako sa kanila. Wala po silang kasalanan. Ako po yung may kasalanan kung bakit naabala ko sila sa trabaho. Naku, Aling Pedra. Pasensya na po Si Rico po kasi, masyadong nag-aalala kay Edwin. Yung isa po sa mga trabahador na hindi na bumalik dito sa pabrika. Close po kasi sila saka palagi niyang kasabay umuwi. Kaya tinanong niya po ako kung nakausap ko raw ba si Edwin bago to nawala. Ganun nga po, Aling Pedra. Pasensya na po talaga. Nag-aalala lang po ako kay Edwin eh. Di ba po may pamilya siya sa Bacolod? At anong pakialam natin sa pamilya niya, Aber? Walang kakwenta-kwentang bagay inaalala mo, Rico. Samantalang ang dami mong trabaho. Baka nga yung inaalala mo nakabalik na sa pamilya niya. Pwede ba? Bumalik ka na sa trabaho mo hanggat nakakapagtimpi pa ako. At kayo naman dalawa, magtrabaho na rin kayo. Baka gusto ninyong makarating pa ito kay Nasirat, ma'am. Lalo ka na, Marian, ha? Kay bago-bago mo rito. Sige po, Aling Pedra. Magtatrabaho na po kami. Besh, halika na. Baka mamaya isumbong pa tayo niyan. Nagbalik kami sa kanya-kanya naming gawain. Ngunit kinagabihan, hindi namin inaasahan ang susunod na mangyayari. Tara na, Marian. Maaga na tayong umuwi. Bukas mo na lang tapusin yung mga ginagawa mo. Bakit naman nagmamadali kang umuwi? At pinuntahan mo pa talaga ako dito sa pwesto ko, Mabuti na yung nag-iingat. Baka totoo yung sabi ni Rico na may aswang dito sa loob ng pabrika. Ayokong tayo yung susunod na biktimihin, no? Oo siya, sige. Magliligpit na ako. Pero sandali lang. Pupunta muna ako sa CR kasi kanina pa ako naiihi Sige, Beshi. Pero bilisan mo, ha? Kailangan na natin makauwi ka agad. Oo na, eto na. Iihi ka rin ba? Kung gusto mo, samahan mo nilang ako. Hindi na, dito na lang ako. Basta bilisan mo, ha? Okay, sige. Hintayin mo lang ako dyan. Sandali lang ako.
Naglakad ako papunta sa CR ng pampabae na nasa pinakadulo ng hallway. Kinabahan ako dahil kumukurap-kurap ang mga ilaw na naroon. Na para bang anumang oras ay tuluyan ng mapupundi. Ay, nako. Dapat mo sabihin ng maintenance na palitan na nila tong mga ilaw eh. Ang creepy ng dating eh. Kinikilabutan tuloy ako. Pagpasok ko sa CR, nagulat ako dahil patay ang ilaw. Karaniwan ay bukas yun. Pero nang pindutin ko ang switch, ay hindi yun sumisindi. Mukhang sira na rin. Ay, ano ba naman yan? Pati dito sa loob ng CR, pundido ng ilaw. Ay, nako. Iihi na nga lang ako kahit madilim. Baka mainip pa dun si Alma. Ay, nako, nagmamadali pa naman ang isang yun. Napansin kong walang ibang tao sa loob. Kinilabutan ako. Kaya agad akong pumasok sa cubicle para mabilis na matapos at makauwi na. Habang nakaupo, ay may narinig akong nagbukas ng pinto sa labas. Alma? Ikaw ba yan? Alma! Ay, sana pala sumabay ka na sa akin kanina kung naiihi ka din. Walang sumagot sa akin, Miss Ligaya. Inisip ko na ibang tao lang ang pumasok. Pero bigla akong kinabahan nang makarinig ako ng mahinang pag-angil. Ano yun? May umaangin? Parang mabangis na hayop. Naku, hindi kaya yun yung sinasabi ni Rico La Aswang? Diyos ko, nakapasok ang aswang dito sa CR at nakausap ko pa. Hindi kaya, naku, siguradong alam niya na may tao dito. Hinapkap ko ang bulsa ko pero naalala kong wala akong dalang cellphone. Naiwan ko sa bag ko sa labas. Wala na akong nagawa kundi manahimik at magdasal. Halos himatayin ako sa sobrang takot sa mga oras na yon, Miss Ligaya. Nasa loob ng CR ang aswang. At ako na may nasa loob ng cubicle. Maya-maya ay narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga paa niya na papalapit sa kinaroroonan ko. Ay, Diyos ko, ayan na siya. Ayan ang aswang. Anong gagawin ko? Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak na ako. Agad kong inilak ang pinto ng cubicle. Pagkatapos ay sumiksik ako sa gilid ng inidoro at tinakpan ang mukha ko. Bigla akong nakarinig ng kaluskos. Parang mahabang kuko na kumakayod sa pinto. Ay, Diyos ko. Ayoko pa pong mamatay. Ayoko pang iwan ng anak ko. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Mas lalo akong natakot ang kalampagin niya ang pinto ng cubicle kasabay ng malakas niyang pag-angil. Kaya napasigaw ako. Tigilan mo na ako. Umalis ka rito. Kailangan pa ako ng anak ko. Nagmamakaawa ko. Huwag mo akong sasaktan. Wala na ako sa sarili ko sa mga sandaling yon. Pero bigla akong narinig ang pamilyar na mga boses. Marian! Marian! Anong nangyayari sa'yo dyan sa loob? Beshi! Beshi! Bakit ka sumisigaw? Anong nangyayari sa'yo? Nandito ako sa loob ng cubicle. Tulungan niyo ako. May aswang. May aswang. Hanggang sa narinig ko ang pagkatok nila sa pinto ng cubicle. Marian! Buksan mo yung pinto! Nandito na kami! Huwag ka matakot! Beshi! Buksan mo yung pinto nitong cubicle! Kasama ko si Rico! Ligtas ka na! Agad kong binuksan ang pinto at bumungad sa akin sina Alma at Rico. Halatang nag-aalala ang mukha ng dalawa. Mabuti at dumating kayo. Nandito kanina ang aswang. Gusto niyo pumasok sa loob ng cubicle. Totoo nga, Rico. Nandito sa loob ng pabrika ang aswang.
Nandito ang aswang. Nag-aalala na si Alma kasi kanina ka pang hindi bumabalik mula sa CR eh. Kaya nang magkita kami, sinamahan ko siya rito. Pinag-alala mo ko, Beshi. Nakakatakot pa naman yung hallway. Grabe kumikislap-kislap yung mga ilaw. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Totoo ba na may aswang? Anong itsura niya? Nakita mo ba? Hindi ko siya nakita kasi nasa loob ako nitong cubicle at nasa labas siya. Pero sigurado ko na aswang yun. Nakakatakot yung pag-angil niya at yung mga yabag ng paa niya. Ang bibigat. Parang higante. Nakakakilabot. Pero pagdating natin dito, wala naman kami nakita eh. Wala na yung aswang. Hindi kaya dumaan siya rito sa bintana, Rico? Bukas kasi tong bintana samantalang palagi naman itong nakasara. Posible. Baka naramdaman niya na paparating kami. Kaya tumakas na lang siya sa bintana. Ang liit ng bintana na yan. Paano siya magkakasya doon? May kakayahan ang mga aswang na magpalit ng anyo. Pwede maging ibon, insekto o anumang hayop. Kaya pwedeng makadaan siya sa bintana. Tana, Beshi. Ligtas ka na. Pabuti na lang at wala ng ibang tao rito. Umuwi na silang lahat. Tayo na lang yata yung naiwan dito eh. Naku, kung nagkataon baka nagkagulo na. Mabuti na lang at wala ng tao. Baka mapagchismisan pa ako kung nagkataon. Pero kanina, grabe, takot na takot talaga ako. Akala ko mamamatay na ako eh. Hindi pwede, Besh. Paano ang inaanak mo kung maaga ko mawawala, di ba? Hindi ko kakayanin. Hindi pa talaga pwede. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Ihatid ko na kayo pa uwi. Salamat, Rico. Naabala ka pa dahil sa akin. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, ligtas kayong dalawa. Kaya bilisan na natin. Baka bumalik pa yung aswang eh. Maayos naman kaming naihatid ni Rico sa bahay. Niyaya pa namin siyang magkape. Gusto ko rin sanang ipakilala siya sa anak kong si Chester. Pero sabi ni Aling Ising, mahimbing na raw itong natutulog. Sa ibang araw na lang, magpahinga na kayong dalawa. Maaga papasok natin bukas. Maraming salamat ulit, Rico, ha. Hinatid mo pa kami ng beshi ko rito sa bahay. Alam mo, hindi ka lang talaga gwapo. Napakabait mo pa. Thank you ulit, Rico. Palagi ka nandyan kapag kailangan ka namin. Nagkamali ako ng akala sa'yo. Hindi ka naman pala masungit. Mabuti kang tao, Rico. Alam nyo, mag-best friend talaga kayong dalawa. Pareho kayong bulere. Pero seryoso, wala yun. Gusto ko lang makatulong. Kaya kung kailangan nyo ng tulong bukas, nandito lang din ako. Sige na, mauna na ako ha. Kita na lang tayo bukas. Mag-ingat ka, Rico. Ang totoo, kahit paano ay napanatag ako dahil nagkaroon kami ng bagong kaibigan sa katauhan ni Rico. Pero nang gabing yun, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit ko pa rin naiisip ang nangyari sa CR. Muntik na akong maging biktima ng aswang. Kailangan malaman to ni na Mr. at Mrs. Romano. Kapag pinatagal ko pa to, baka may sumunod na naman na biktima ng aswang na yun. Baka may trabahador na naman na mawala at hindi na makita. Bukas na bukas, sasabihin ko na sa kanila ang lahat ng nangyari. Ganun na nga ang ginawa ko. Kinaumagahan, kinausap ko ang mga amo namin tungkol sa nangyari sa pabrika. Hindi ko yun sinabi kina Alma at Rico. Maria, may sasabihin ka raw sa amin. Ano yan? Oo nga, Iha. Ano itong mahalagang sasabihin mo sa amin? May dapat po kayong malaman. Tungkol po ito sa mga trabahador dito sa pabrika na hindi na bumabalik o nagpapakita. At ano naman ang tungkol sa kanila ang gusto mong sabihin? Hindi po totoo na basta na lang sila hindi pumapasok o nagpapakita. Sir, ma'am, may kumukuha po sa kanila. Ha? Ano? Anong ibig mo sabihin? Kinuha po sila at biniktima ng aswang. May aswang po dito sa pabrika. Natigilan ang mag-asawa sa sinabi ko, Miss Ligaya. Hindi sila agad nakakilos at nakapagsalita. Sigurado ka ba, Iya?
paano mo naman napatunayan yung sinasabi mo? At saka, may aswang pa ba sa panahon ngayon? Parang hindi ka panay-paniwala ang sinasabi mo, Iha. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi po ako ang unang nakakita. Si Rico po, isa rin po sa mga trabahador dito sa pabrika. Nakita daw niya ang aswang na pumasok po dito. Ang hinala niya nagtatago ito sa basement. Kilala namin si Rico, yung taga-packing department. Nakita raw ba talaga niya ang aswang? Opo ma'am, nakita po niya ang aswang. At hindi lang siya. Ako din po, narinig ko mismo kagabi ang aswang. Pumasok po sa CR ng mga babae. Muntik niya na akong atakihin. Mabuti na lang at nasa cubicle ako at nakalakang pinto. Nagkatinginan ng mag-asawa ng matagal bago muling nagsalita. Anong oras nangyari yun? May tao pa ba rito sa pabrika na ang muntik ka ng biktimahin ang sinasabi mong aswang? Wala kasi kami kahapon. May inasikaso kami ng aking asawa. Gabi na po yun. Nangyari po yun siguro mga bandang 6:00 na. Mabuti na lang at pinuntahan ako ni Alma at Rico sa CR. Narinig nila ako na humihingi ng tulong at sumisigaw. Kaya nakatakas ang aswang at dumaan sa bintana. Kita ko sa mukha ni Ma'am Rebecca ang pagdududa bago siya muling nagsalita. Sinabi mo na ba ito kay Aling Pedra? Kasi bago ka lumapit sa amin, siya muna dapat ang kinausap mo. Naku ma'am, isa rin po yan sa gusto kong sabihin sa inyo. Paano po kayo nakakasiguro na sinusunod talaga ni Aling Pedra ang mga utos ninyo? Anong ibig mong sabihin, Iya? Sa tingin ko po hindi niyo siya dapat pagkatiwalaan. Nakita ko po siyang bumababa ng hagdan papunta sa may basement. Hindi ba't mahigpit ninyong ipinagbabawal na magpunta doon ng kahit sinong mga trabahador? Kahit siya, di ba? Bawal din po. Pero bakit po siya nagpunta doon kung bawal? Malakas po ang hinala ko na may kinalaman si Aling Pedra sa aswang. Ano? Si Aling Pedra? May kinalaman siya sa aswang. Hindi po kaya nagpupunta siya sa basement dahil doon niya itinatago ang aswang. Baka lihim niya pong inaalagaan ng aswang tapos doon niya itinatago. Hindi ko na sinabi sa kanila na kasama ko si Rico nang makita namin si Aling Pedra. Baka magtaka pa sila kung bakit kami magkasama. Nagkatinginan muli ang mag-asawa bago bumaling sa akin. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Kung nakita mo si Aling Pedra na pumunta sa bahaging yun na pabrika, bakit ka naman naroon? Ano ginagawa mo ron? At saka, gaano ka naman kasigurado yan sa bintang mo na may kinalaman siya sa aswang na yan? Naligaw po kasi ako. Akala ko po na nandoon ang daan papunta sa CR. Pero hindi ko naman po yun sinasadya na mapunta doon eh. Kaya po palihim ko na nakita doon si Aling Pedra. Sayang nga po at walang CCTV dito. Kasi kung meron, siguradong nakunan yun at mas matibay ang ebidensya ko laban kay Aling Pedra. At tungkol naman po sa kinalaman niya sa aswang, hindi pa po ako sigurado. Pero ano naman po kasi ang ginagawa niyo doon? Wala po kayong kaalam-alam na nagpupunta na pala siya sa ipinagbabawal ninyong lugar. Halatang meron po siyang itinatago. At saka, napansin ko pa, kahit medyo malayo ako sa hagdan papuntang basement, ang baho po ng amoy doon. Parang amoy na bubulok. Hindi na maipinta ang mga mukha ng mag-asawa habang tumatagal ang aming pag-uusap. Kita ko rin na parang may malalim silang iniisip. Hanggang sa... Siya. Pag-aaralan muna namin to ng asawa ko. Ipapatawag din namin si Aling Pedra para malaman ang totoo. Ipapatawag ka na lang namin ulit kapag kailangan ka namin, ha? Okay po. Sige po, sir. Sige, Marian Iha. Maaari ka na bumalik sa trabaho mo. Salamat at naging tapat ka sa amin sa pagsasabi ng mga nalaman mo. Ipapatawag ka na lang ulit namin. Sige po, ma'am. Mauna na po ako. Paglabas ko ng pribadong kwarto ng mag-asawa, napabuntong hininga ako. Para ako nabunutan ng tinig sa dibdib. Nasabi ko na rin ang gusto kong sabihin.
Maghihintay na lang ako kung ano ang magiging hakbang nila sa sitwasyon. Pagbalik ko sa pwesto ko, agad akong sinalubong ni na Alma at Rico. Puno na naman ng pag-aalala ang mga mukha nila. Saan ka ba nanggaling, Beshi? Kanina ka pa namin hinahanap eh. Saan ka ba nagpunta? Nanggaling ako sa CR. Bakit ba? May nangyari na naman ba? Marian, may isa na namang trabador na ilang araw nang hindi pumapasok. Ang sabi ng kasamaan niya, ilang araw na raw siyang hindi umuwi eh. Tinawagan daw sa cellphone pero walang sumasagot. Pati pamilya niya sa Maynila, wala ring balita. Hindi raw tumatawag si Agnes sa kanila. Diyos ko, ibig sabihin, may nabiktima na naman ang aswang. Kailan ba kasi ito mahihinto? Hindi ito mahihinto hanggat hindi napapatay ang aswang na yun. Paano naman mapapatay ang aswang, Rico? Lalo na kung dito ka mo sa loob ng pabrika siya nang tatago. Huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal. Matatapos din ang problema natin sa pabrika. Anong ibig mo sabihin, Besh? Basta, malalaman niyo din. May hindi ka ba sinasabi sa amin, Marian? Oo nga, Beshi. Inililihim ka ba sa amin? Baka mamaya kung ano na yan, ha? Pasensya na. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa ngayon eh. Pero magtiwala kayo. Matatapos din ang problema dito sa pabrika na to. Kinahapunan, nagulat ako nang tawagin ako ni Aling Petra. Seryoso ang mukha niya at nakakatakot kung makatingin. Sa isip ko, baka kinausap na siya ng aming mga amo tungkol sa sinumbong ko sa mga ito. Marian, halika sa opisina ko. May iuutos ako sa'yo. Sige po, Aling Pedra. Dali-dali akong sumunod sa kanya. Pagpasok sa pribadong kwarto niya, umupo siya agad at hindi na rin nawala ang seryoso niyang tingin sa akin. Para bang sa mga tingin niya, ay hinahalukay niya ang kaluluwa ko. At gusto niya mabasa ang lahat ng iniisip ko. Ipinatawag kita dahil may iuutos ako sa'yo, Marian. Ano po yan, Aling Pedra? Kumuha ka ng supply sa stockroom. Wala na kayong gamit, hindi ba? Alam mo naman kung saan iyon, Iha, hindi ba? Okay po. Alam ko na po kung nasa ng stockroom. Nakapunta na rin po ako doon. Mabuti kung ganun. Ito ang listahan ng mga supply na kukunin mo para sa department ninyo. Sa'yo ko ito iniutos para masanay ka na sa mga gawain dito. Sige po, Aling Pedra. Masusunod po. Paglabas ko ng pribadong kwarto niya, labis ang pagtataka ko, Miss Ligaya. Marahil ay hindi pa siya nakakausap ng mga amo namin tungkol sa mga nangyayari sa pabrika, kaya maayos pa rin ang pakikitungo niya sa akin. O baka naman, nakausap na siya pero itinatago lang niya ang galit o inis niya sa akin. Sa madaling salita, pinaplastik lang niya ako. Dali-dali akong pumunta sa stockroom para kunin ang mga supply na inuutos niya sa akin. Pagpasok ko sa loob, bumungad agad sa akin ang nakakasulasok na amoy. Ano yun? Parang amoy nabubulok. Mabilis kong tinakpan ang ilong ko sa sobrang baho. Inisip ko na baka may namatay lang na daga sa loob. Kahit bahong-baho na ako, pinilit ko pa rin kunin ang mga supply na ipinapakuha ni Aling Pedra. Pero maya-maya, Diyos ko! halos himatayin ako sa nakita ko. Sa sahig, naggalat ang putol-putol na katawan ng isang lalaki. Puno ng dugo ang sahig at nawawala ang ulo ng bangkay. Sa sobrang takot, nagsisigaw akong tumakbo palabas ng stockroom. May patay sa stockroom! May patay sa stockroom! Narinig ako ng ibang trabahador kaya nagsilapitan sila. Pati sina Alma at Rico ay nagmadaling lumapit. Halatang nag-aalala.
Bakit namumutla ka? Nagpakita na naman ba sa'yo yung aswang na yon? Sa stock room, may patay! May patay sa stock room! Ano? Teka, titignan ko. Ikalma mo yung sarili mo. Ikaw na muna bahala sa kanya, Alma. Titignan ko ano yung nakita niya sa stockroom. Sige, ako nang bahala sa kanya. Mga kasama, samahan niyo ako. Tingnan natin yung loob ng stockroom. Pumunta sa stockroom si Rico kasama ang ilang trabahador na lalaki. Lumabas din ang kwarto niya si Aling Pedra nang marinig ang kaguluhan. Anong kaguluhan ito? Anong nangyayari? Aling Pedra, may nakita po akong putol-putol na katawan na lalaki na walang ulo doon sa loob ng stock room. Sa tingin ko, isa po yun sa mga biktima ng aswang. Ano? Pinapunta lang kita sa stockroom kung ano-ano na nakita mo? Ano bang kalokohan nito, Marian? Hindi ako gumagawa ng kwento, Aling Pedra. May aswang dito sa pabrika. At akala mo siguro, hindi namin malalaman, no? Ano bang pinagsasasabi mong babae ka? Anong aswang? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Aling Pedra. Aminin mo na. May kinalaman ka sa gumaganang aswang dito sa pabrika. Yung aswang na kumukuha at pumapatay sa mga trabahador. Kaya sila nawawala at hindi na bumabalik. Kasi kinain na sila ng mga aswang. Totoo yun, Aling Pedra. Nakita ni Rico yung aswang na pumasok dito sa loob ng pabrika. At muntik na rin atakihin ng aswang ang best friend ko sa CR. Paano mo maipapaliwanag ang pagkakaroon ng aswang dito sa pabrika, ha, Aling Pedra? O, sabihin na lang natin na, bakit ka nagpupunta sa ipinagbabawal na lugar ng mga amo natin? Doon sa basement. Anong ibig mong sabihin? Nakita ka namin ni Rico na bumababa ka sa hagdan papuntang basement. Anong ginagawa mo doon, Aling Pedra? Hindi ba sabi mo, bawal pumunta sa basement? Utos mismo ng mga amo natin yun, hindi ba? Utos mismo ng mga amo natin na wag tayo magpupunta sa may basement. Bakit ka sumusuway sa utos nila, Aling Pedra? Akala mo ba, hindi nila alam ang ginawa mo? Alam na nila, dahil sinabi ko sa kanila ang lahat ng nalalaman ko. Beshi, sinabi mo na ba kay na sir? Oo, Besh. Pasensya na at hindi ko na sinabi agad sa inyo ni Rico. Ayoko madamay kayo, pero wala na tayong magagawa. Kailangan ng isiwalat ang katotohanan. Kailangan wakasan na ang aswang na yun para hindi na makapambiktima pa. Ano, Aling Pedra? Sa tingin mo ba, tama kami? Ang tanong, may kinalaman ka ba sa mga aswang? Sa ibinunyag namin ni Alma, nagsimulang magbulungan at patakot ang mga trabahador. Si Aling Pedra naman ay nakita naming halos nanggigigil sa galit. Kalokohan! Wala akong alam sa mga pinagsasasabi ninyo. At anong aswang ang tinutukoy ninyo? Sinong maniniwala sa inyo? Wala nang aswang sa panahong ito. Nahihibang na ba kayo? Maya-maya ay bumalik na sina Rico kasamang iba pang lalaking trabahador. Nandito na kayo. Ano? Ano ang nakita ninyo sa stockroom? Totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito na may bangkay daw doon? Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Rico nang bumalik sila. Wala kaming nakita. Wala kaming bangkay na nakita sa stockroom. Kahit bakas ng dugo, wala eh. Ano? Imposible yan. Kitang-kita ko yung putol-putol na katawan ng tao sa loob ng stockroom. Imposibleng mawala na lang basta-basta yon. At saka, wala ba kayong naaamoy na mabaho doon? Yung amoy na bubulok. Wala rin, Marian. Wala kami nakita o naamoy na kakaibang amoy dun sa loob ng stockroom. Ano na, Marian? Nasaan na yung sinasabi mong putol-putol na katawan ng tao? Sila na mismo ang nagsabi. Wala silang nakita roon. Ay, laking perwisyo nitong ginawa mo. Alam mo ba yon? At ako pa talaga pagbibintangan ninyo tungkol sa aswang na sinasabi ninyo? Pati mga kapwa ninyo trabahador, inabala at tinakot ninyo sa mga kalokohan ninyo. Kayo, bumalik na kayo sa trabaho ninyo at huwag ninyong pansinin ang hibang na babaeng ito. At kayo, Marian,
Alma, Rico, sasabihan ko sina Sir at Ma'am sa mga pinaggagawa ninyong paninira sa akin. Umanda kayong tatlo. Padabog na umalis si Aling Pedra sa harap namin, Miss Ligaya. Ang mga trabahador naman ay pinag-usapan kami at tinitigan pa kami ng masama bago bumalik sa kani-kanilang trabaho. Naiwang kaming tatlo. Nagtataka kung paano biglang nawala ang bangkay sa loob ng stockroom. Hindi. Nakita ko talaga doon ang bangkay ng isang lalaki. Putol-putol ang katawan at wala ang ulo. Nagkalat pa nga yung dugo sa sahig eh. Malakas ang kutob ko na isa yun sa mga nawawalan trabahador dito sa pabrika. Naniniwala ako sa'yo, Marian. Pero ang tanong, bakit biglang nawala na lang yung bangkay na yun sa loob ng stockroom? Kung may kinalaman si Aling Pedra sa aswang, baka may kasabwat siya. Sigurado tinutulungan siya ng kung sino man na kasabwat niya para mabilis maitago yung katawan at walang maiwan na anumang ebidensya. Eh, ano nang gagawin natin ngayon? Narinig ninyo yung sinabi ni Aling Pedra. Isusumbong daw niya tayo kina Sir at Ma'am. Ay, malilintikan tayo. Siguradong mawawalan tayo ng trabaho kapag napatunayan ni Aling Pedra na tayo yung nagsisinungaling. Huwag kayong matakot sa bruhang yun. Kinausap ko ng mga amo natin. Sinabi ko na sa kanila ang tungkol sa aswang at kay Aling Pedra. Ang sabi nila, sila na daw ang bahala. Ano? Sinabi mo sa kanila? Oo, sinabi na niya. Nagulat nga ako kanina eh. Ang derechahan niyang sinabi kay Aling Pedra na isinumbong na siya kina Sir at Ma'am tungkol sa pagpunta sa basement. Masamang kutob ko. Hindi ko alam pero parang wala akong tiwala sa mga amo natin eh. Pakiramdam ko may alam din sila sa nangyayari. Hindi naman siguro, Rico. Mabait naman sila, Mr. at Mrs. Romano. Alam mo, nung kinausap ko nga sila, pinakinggan nila ako. Hindi nila ako hinusgahan. Kaya naniniwala ako, nakakampi nila tayo kung sakaling lumala ang sitwasyon. Nasaan na sila ngayon? Bakit palaging wala na lang sila dito sa pabrika? Oo nga no. Inaasahan ko na makikisali rin sila kanina sa kaguluhan pero hindi ko sila nakita. Eh, busy rin kasi yung mag-asawang yun, di ba? May iba pa silang negosyo bukod dito sa pabrika. Pero kung nandito sila kanina at umalis, imposibleng hindi ko sila makita. Ang pwesto ko kasi malapit sa pinto na palagi nilang dinadaanan. Habang nag-uusap kaming tatlo, mas marami pang tanong ang pumapasok sa isip ko kesa sa sagot. Sino ba talaga ang may kinalaman sa mga nawawalang trabahador? Si Aling Pedra? Sina Mr. at Mrs. Romano? O ibang tao? At bakit parang lalo kaming napapalibutan ng mga lihim sa pabrikang iyon? Hinintay namin ang pagbabalik ng mga amo namin sa pabrika. Pero hindi sila dumating. Dahil dito, hindi nakapagsumbong si Aling Pedra. Nang sumapit ang gabi, nagyaya na naman si Alma na umuwi na kami ng maaga. Beshi, tara na. Uwi na tayo. Bukas na natin isipin ang problema natin kay Aling Pedra, ha? Nahihiya na ako sa'yo, Besh. Pati tuloy kayo ni Rico ay nadamay sa ginawa ko. Pasensya na. Nandyan na yan. Wala na tayong magagawa. Huwag kang mag-alala. May laban tayo. Guradong tayong papakinggan ni na Mama at Sir. Pero hindi na patunayan na may bangkay sa loob ng stockroom. Baka gamitin niya ni Aling Pedra laban sa akin. Na nagsisinungaling ako. Ang daming trabahador ang nakakita na wala roon ng bangkay. Magtiwala tayo, Beshi. Kaya natin to. Mapapaniwala natin sila. Malakas pa rin nating ebidensya yung pagpunta ni Aling Pedra sa basement na hindi naman niya ipinaalam kina Sir, no? Ay, sana nga, Besh. Nasaan na kaya si Rico? Sabi niya sa akin kanina, ihahatid daw niya tayo ulit sa bahay. Pero bigla na lang nawala. Baka umuwi na. Hayaan mo na. Marami na rin naman na siyang naitulong sa atin. Ay, sayang naman. May tagapagtanggol sana tayo kapag sinugod tayo ng aswang.
Ano ka ba? Di ba nga natakot siya sa aswang nung nakita niya? At ayun, nagtago para hindi siya makita. So, anong aasahan mo sa kanya? Ay nako. Hanggang moral support lang ang maibibigay niya sa atin. Paalis na kami nang bigla kaming tawagin ni Aling Pedra. Marian! Alma! Huwag muna kayong uuwi. Kakausapin daw kayo ni Sir Rodolfo at Ma'am Rebecca. Naghihintay silang dalawa sa basement. Ha? Bumalik sina Sir at Ma'am? Pero hindi ko sila nakitang dumaan sa pinto ah. Hindi naman sila umalis. Nasa pribadong kwarto lang sila maghapon. Masama ang pakiramdam ni Sir Rodolfo kaya hindi bumaba kanina. Nakausap na nila ako. Ngayon, kayo naman ang kakausapin nila. Pati ako? Kasama rin? Oo, kasama ka rin, Alma. Dahil ikaw ang nagpasok kay Marian dito sa pabrika, hindi ba? Hayaan mo na, Besh. Kakausapin natin sila. Sige, Aling Pedra. Makikipag-usap kami sa kanila. Pero, bakit sa basement nila gusto makipag-usap? Dahil may pribadong kwarto sila roon na silang mag-asawa lamang ang pwedeng gumamit. Minsan doon sila nag-oopisina dahil mas tahimik kumpara rito. Kung saan naririnig nila ang ingay at usapan ng mga trabahador. Kaya ayaw nilang nagpapapunta ng kahit sino sa basement. At kung nakita ninyo akong pumasok doon, iyon ay dahil may ipinag-uutos sila sa akin. May pahintulot ang pagpunta ko sa basement. Hindi kami nakapagsalita ni Alma sa sinabi ni Aling Pedra. Kung ganon, may pahintulot pala ng mga amo namin ang pagpunta niya sa basement. May isa pa pala silang opisina ron. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Ibig sabihin, baka wala talagang kinalaman si Aling Pedra o ang mga amo namin sa aswang. Sumunod kayo sa akin. Kanina pa sila naghihintay sa ibaba. Namalayan na lang namin na sumusunod na kami ni Alma sa kanya papunta sa basement. Muli akong bumaba sa hagdan papunta ron at muli ko na namang nalanghap ang mabahong amoy. Masangsang, parang may nabubulok. Besh, naamoy mo pa rin ba? Yung mabaho. Oo, Besh. Amoy na amoy ko. Masangsang. Parang may nabubulok. Diyos ko, baho rito. Aling Pedra, ganito po ba talaga ang amoy dito? Amoy nabubulok. Ang baho. Ganyan talaga ang amoy dito. Malalaman nyo rin kung bakit. Nagkatingin na lang kami ni Alma. Madilim ang nilalakaran namin. Ang tanging liwanag lang ay nagmumula sa dalang flashlight ni Aling Pedra. Ilang sandali pa, huminto siya sa isang malaking pinto na gawa sa bakal. Nandito na tayo. Nasa loob ng kwartong yan sina Sir at Ma'am. Teka, yan yung opisina ni Sir at Ma'am? Bakit parang ang dugyot tingnan ng pinto? Bakit bakal? At saka, tingnan ninyo yung paligid oh. Mamasa-masa. At ang baho pa rin na amoy hanggang dito. Sigurado po ba kayo na nandyan sila Mr. at Mrs. Romano? Ay, ang dami naman ninyong reklamo at tanong. Mabuti pang pumasok na kayo bago mainip sila Sir at Ma'am. Pumatok ng 3 beses si Aling Pedra sa bakal na pinto. Maya-maya, narinig namin ang boses ni Sir Rodolfo sa loob. Aling Pedra, sila na ba yan? Opo, Sir. Nandito na po sila. Parang huminto ang tibok ng puso ko nun, Miss Ligaya. Nakatitig kami ni Alma sa pinto. Hinihintay kung ano mangyayari kapag bumukas na yon. Sige, pumasok na kamo sila. Bukas ang pinto. Pumasok na kayo sa loob. Bilisan ninyo. Ayaw nila pinaghihintay sila.
Nakita namin na bumukas ng kaunti ang bakal na pinto. Dali-dali kaming pumasok. Maya-maya ay kusa itong sumara. Nagulat kami. Dahil napakadilim sa loob ng kwartong yon. Bakit ang dilim dito? Nakakatakot naman. Sir? Ma'am, bakit po madilim dito sa loob? Bigla akong kinilabutan. Parang may kakaibang presensya sa loob ng madilim na kwartong yan. Higit pa ron, mas lalong sumingaw ang mabahong amoy. Ang masangsang at parang nabubulok na amoy. Kanina pa namin kayo hinihintay. Marian at Alma. Oh, teka, bakit kulang kayo? Nasaan si Rico? Hindi ba't dapat kasama niyo siya rito? Hindi po namin alam kung nasaan siya eh. Baka po nakauwi na. Kakausapin niyo daw po kami. Ano po bang pag-uusapan natin? Sayang naman. Gusto namin na kumpleto kayong tatlo. Bueno, saka na lang yan si Rico. Kayo na munang dalawa. Ano po ba talagang pag-uusapan natin, sir? Ma'am? At bakit ayaw po ninyong buksan yung ilaw? Napakadilim po rito sa loob, oh. Nakakatakot po kasi. Ganun ba? Pasensya na kayo ha. Nakalimutan namin buksan ang ilaw. Sige ito, bubuksan ko na. Pagbukas ng ilaw, nanlaki ang mga mata namin ni Alma. Halos panawan kami ng ulirat nang makita kung ano ang nasa loob ng kwartong yon. Kitang-kita namin ang nakakarimarim na anyo ng loob ng kwarto. Labis itong nagdulot ng kilabot sa amin, Miss Ligaya. Nagkalat sa loob ang sari-saring bangkay ng tao. May mga lalaki, may mga babae. Ang ibang katawan ay wakwak ang tiyan. Nawawala ang mga laman loob. Ang iba naman ay gaya ng nakita ko sa stockroom na putol-putol na katawan at nawawala ang ulo. Ang iba naman ay gutay-gutay at naaagnas na. Napakabaho at napakalansa sa loob. Napagtanto namin ni Alma na yun pala ang naaamoy namin mula sa labas. Kaya pala amoy masangsang at nabubulok. Nanggagaling pala ang amoy sa mga bangkay ng tao. At isa pa sa ikinagimbal namin ay... Kayo ang aswang! Dalawa kayong aswang! Oo, Marian. Kami nga. Kami ang mga aswang. Ako ang nakita ni Rico. Ako ang aswang na pumasok sa CR kung nasan ka naroon, Marian. Sa aming mag-asawa, ako ang madalas nang mag-aala sa labas dahil hindi ko mapigilan ang sarili kong maghanap ng pagkain. Ibig sabihin, totoo ang hinala ni Rico. Kayo ang may kinalaman sa lahat. Kayo ang mga aswang sa pabrika. Kayo ang kumukuha at pumapatay sa mga trabador. Kaya bigla silang nawawala. Oo, kami ang kumuha at ang bibiktima ng mga trabador. Ginagawa namin silang pagkain ng asawa ko. Kaya nga nagtayo kami ng pabrika sa liblib na lugar. Dahil dito kami kumukuha ng mga tao para kainin na hindi na kailangan pa lumabas at maghanap. Ito mismo ang aming lungga. At syempre, sa tulong ni Aling Pedra, siyang nagdadala ng mga tao rito. Kaya mahigpit naming pinagbabawal sa mga trabador na bumaba dito sa basement. Dahil dito namin itinatago ang aming sikreto. Pero kayo, masyado kayong osisero at osisera. Lalo ka na, Marian. Kaya ngayon, kayo na ang susunod naming biktima. Ibig sabihin, kasabot ninyo si Aling Pedra? Alam niya na mga aswang kayo? Oo, kasabot namin siya. Hindi siya tulad namin, pero matagal na namin siya kakilala. Malaki ang utang na loob niya sa amin. Noon, muntik nang mamatay ang anak niya at kami ang nagpagamot sa ospital. Gumaling ang anak niya dahil sa amin. Bilang kapalit, nangako siyang susunod sa lahat ng ipinag-uutos namin. Kaya ngayon,
Siya ang pinakatapat naming tauhan. Sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig, lalo kaming binalot ng takot. Alam namin kami na ang susunod nilang biktima. Walang hiya kayo! Mga demonyo! Wala ba kayong awa sa mga inosenteng taong binibiktima ninyo? May mga pamilya sila! May mga mahal sa buhay! Wala kayong mga puso! Wala kayong kaluluwa! Itawag mo na sa amin ang lahat na gusto mong itawag. Pero kaming mga aswang, kami ang makapangyarihan. Kayong mga tao, pagkain lang namin kayo. Kahit hindi ninyo nalaman ang sikreto namin, mamamatay at mamamatay pa rin kayo. Ang lahat ng trabahador dito ay pagkain namin. Kapag nawala kayo, madali lang kayong mapapalitan. Dahil maraming tao ang nangangailangan ng trabaho at nag-aangad ng mataas na sahod. Kaya pala, ang taas ng pasahod ninyo. Nakapila na pala kami para maging pagkain ninyo. Tama ka, Alma. Unang-una lang kayo. Ang mga bangkay na nakikita nyo rito, mga trabahador din yan. Nauna lang namin sila kainin, kaya malas lang nila. Sandali. Paano nawala ang bangkay sa stockroom? Kayo may kinalaman, hindi ba? Magaling ka, Marian. Oo, kami ang nag-alis ng putol-putol na katawan sa stockroom. Sinadya namin na makita mo yan para takutin ka. Natatawa kasi kami kapag nakikita ka natatakot sa aswang. Inuutosan pa namin si Aling Pedra na papuntahin ka doon. At kita mo naman, umepekto, hindi ba? Natakot ka. Masahol pa kayo sa demonyo. Akala namin mabubuti kayong tao, pero mga halimaw pala kayo. Tama na, daldalan. Ang mabuti pa magdasal-dasal na kayo. Tawagin nyo na ang lahat ng santong kilala nyo dahil mamamatay na kayong ngayong gabi. Gagawin namin kayo hapunan. Pagkatapos ay susunod na namin ang pakialamerong Rico na yan. At ang anak mo, Maria. 5 taong gulang lang siya, hindi ba? Alam namin kung nasaan siya. Huwag niyong gagalawin ang anak ko. Ako na lang. Huwag na ninyong idadamay ang anak ko. Mga hayop kayo. At ano magagawa mo? Hindi ninyo kami kaya. Kaya tanggapin na lang ninyo ang inyong kapalaran, ang inyong kamatayan. Akma na silang susugod sa amin ng biglang. Anong ibig sabihin ito? Sa gitna ng usok at alikabok mula sa pagsabog, isang anino ang pumasok. Laking gulat namin nang makita namin kung sino yon. Akala nyo ba magtatagumpay kayong mabiktima ang 2 babaeng to? Nagkakamali kayo dahil kayo ang mamamatay ngayong gabi! Rico, paano mo nalaman na nandito kami? Mabuti na lang at pinuntahan mo kami, Rico. Hindi pa kami handang mamatay. Pakas ka! Akala mo ba'y kaya mo kaming dalawa? Ano bang laban mo sa mga aswang na katulad namin, ha? Isa kang hangan! Anong magagawa mo? Hindi ba kami matatalo? Dahil sa kapangasan mo, isasama ka na rin namin sa 2 yan. Gagawin ka namin pagkain. At doon nagsimula ang pinakamatinding laban ng gabing yon. Sige, lumapit kayo sa akin at magkaalaman tayo. Galit na sumugod ang mag-asawang aswang kay Rico. Akmang kakagati na siya ng mga halimaw nang bigla siyang naglabas ng kakaibang sandata. Para itong samurai na may 2 talim. At laking gulat namin nang bigla itong nagliwanag. At hindi namin alam kung saan nagmumula ang liwanag na yon. Sa isang igla, isinaksak ni Rico ang sandata sa dibdib ng 2 aswang. Ano klaseng sandata yan? Naisan mo kami! Walang hiya ka!
Ang sandatang to ay minana ko pa sa aking ama na dating manunugis ng aswang. Meron itong sinaunang orasyon na nagmula pa sa aming mga ninunong babaylan kaya matibay itong pamuksa laban sa mga kagaya ninyo. Isa ka, manunugis! Babahano! Matagal ko nang minamanmanan ng pabrikang to at tama nga ang hinala ko. Mga aswang ang may-ari nito. Nung matuklasan namin ni Maria ng sikretong tinatago ninyo, malakas na ang kutob ko na may masama kayong balak sa kanya. Pati ang kaibigan niya si Alma dinamay ninyo. Kaya agad kong sinunggaban ng pagkakataon na to para tapusin ang kasamaan ninyo. Kaya pala hindi ka namin mahagilap kanina. May plano ka na pala. Ang daya mo, Rico, ha? Hindi mo sinabi sa amin na isa ka palang manunugis. Patawarin niyo ako. Kailangan ko ilihim ang tunay kong pagkatao para walang anuman o sino man ang makakahadlang sa plano ko. Huwag kayong mag-alala. Wala na rin si Aling Pedra. Anong ginawa mo kay Petra? Wala na kayong kanang kamay. Hinahadlangan niya ako papunta rito. Muntik na niya ako mapatay gamit ang panaksak pero hindi siya nagtagumpay kaya sa uli, siyang bumulagta. Ayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo! Kayo ang magbabayad sa lahat ng kasamaan ninyo! Dito na matatapos ang buhay ninyong dalawa! At muli, buong lakas na pinagsasaksak ni Rico ang dalawang aswang gamit ang kanyang sandata. Hanggang sa tuluyang bumigay at mabawian ng buhay ang mga ito. Ligtas na kayo. Wala nang halimaw. Salamat, Rico. Iniligtas mo kami. Akala ko wala kang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero tingnan mo, ikaw ang nakapatay sa kanila. Sinabi ko yun para isipin nilang wala akong kakayahan. Malakas ang pang-amoy at pakiramdam ng mga aswang. At kung malaman nila yung tunay kong pagkatao, baka hindi ko maisakatuparan ng mga plano ko. Anong tawag sa sandatang yan, Rico? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh. Ang tawag sa sandatang ito ay kampilan. Pinamana to sa akin ng yumao kong ama. Mabilis tong pamuksa ng aswang, gaya ng ginawa ko dun sa dalawang halimaw na yon. Ha? Ibig sabihin manunugis ka rin? Isa akong manunugis. Pero hindi lang tada. Ginagamit ko lang ang kaalaman ko kapag ganitong kailangan. Ay, sa wakas. Wala na ang mga halimaw. Ligtas na ang mga trabahador. Pero teka, paano natin ipapaliwanag sa kanila yung nangyari? Huwag kayong maglala. Ako na magsasabi sa kanila ng lahat ng nangyari. Diyos ko. Akala ko katapusan na namin ni Alma. Kawawa naman ang anak ko kung sakaling napatay ako ng mga aswang na yon. Huwag ka na matakot. Nandito pa rin ang anak mo sa piling ng kanyang nanay. Maraming salamat ulit, Rico. Utang namin sa iyo ang buhay namin. Oo nga, Rico. Kung hindi ka dumating, baka kami na yung naging hapunan ng mga aswang. Wala yon. Ang mahalaga, ligtas tayong lahat. Ipinagtapat na Rico sa mga kasama namin ang lahat ng nangyari, Miss Ligaya. Gaya ng inaasahan, hindi sila makapaniwalang aswang pala ang aming mga amo. Kinuha namin ang lahat ng pwedeng pakinabangan sa loob ng pabrika. At pagkatapos ay sinulog namin ito para tuluyang mabura ang bakas ng mga aswang. Pagkatapos nun, naghanap ulit kami ng trabaho at maswerte kami dahil madali kaming nakahanap ng bagong oportunidad sa lugar na yon. Sa ngayon, na-promote na si Alma sa kanyang trabaho at pataas na ang kanyang posisyon. Ako naman, kahit hindi pa napopromote, masaya pa rin. Dahil nakahanap na ulit ako ng bagong pag-ibig kay Rico. Oo, kami na ni Rico ang nagkatuluyan. Nauwi sa mas malalim na pagkakaunawaan ng aming mga puso. Hanggang sa namalayan naming mahal na namin ang isa't isa. Tanggap at minahal ni Rico ang aking anak na si Chester. At ganoon din ang anak ko sa kanya. Minahal kami ni Rico ng buong buo. Mula noon hindi na kami ginulupan ng mga aswang. Hindi na kailangang gamitin ni Rico ang kanyang kakayahang bilang manunugis. Pero hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang mga nangyari, kinikilabutan pa rin ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakaengkwentro kami ng mga tunay na aswang.
Sa tingin niyo wala na bang ibang tulad ni na Mr. at Mrs. Romano na nagkukubli sa maamong anyo? Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Aantayin ko ang inyong mga komento tungkol sa ibinahagi kong karanasan. Hanggang sa muli, at salamat sa pakikinig. Gumagalang, Marian. Hello, Marian. Napakarami na ninyong pinagdaanan. At ang pinakamahalaga ay nalampasan ninyo ang panganib at nakahanap ka ng bagong pag-ibig na tunay na nagmamahal sa iyo at sa iyong anak. Huwag mo nang hayaang lamunin ka ng takot mula sa nakaraan. Gamitin mo na lamang karanasang iyon bilang aral at lakas upang higit pang pahalagahan ang buhay na meron ka ngayon. Tandaan mo, hindi lahat ng tao ay kagaya ng mag-asawang Rodolfo at Rebecca. Marami pa ring mabubuting tao sa paligid mo. Magpatuloy ka lang sa pagiging matatag na ina at huwag mong kalimutan ang bawat pagsubok ay may dalang pagkakataon para mas tumibay ang iyong loob at mas maging matatag ang iyong pamilya. Maraming salamat sa pagpapadala ng iyong nakakatakot na karanasan at hangad ko ang patuloy na kapayapaan, kaligtasan at kaligayahan para sa iyo at sa iyong anak.